Hello guys, so good morning. Ito mayroon tayong Epson L565. So actually, ito yung nalubog sa baha na pinalitan na natin. Then pinalitan natin ng bagong printhead. Pero yung printhead is very good kasi bago siya. Then, nung dinala ko na kay customer, so siguro mga 1 week niya hindi nagamit o hindi pa ginamit. Then nagkaroon ng problema yung output niya, yung black. So, ito, ayan. So, ayan. Yun. May mga broken lines, pati yung ano niya. Pati dito sa kabila, ganun pa din. So, ano na ako, hinigup ko na yan. Then, tig-try ko, nag-head clean ako. So, ganun pa din. So, sa tingin ko nito, kapag mga ganito yung problema, since matagal na yung printer na to, then matagal na din na-stock yung printer na to. So, pwedeng yung kanyang ink ang nagkukos ng ano. So, ano natin, linisin natin to. Higupin natin. Walang kayo ng syringe, guys. Syringe, then yung lalagyan ng waste ink pad natin. Then yung hose, yan, nabibili niyan, meron niya nabibili sa online. So this is applicable to all Epson printer, ano? So paano ba matanggal yung bara? I-drain mo, totally drain, kasi ito talaga totally. Kasi magtataka ka, maano naman yung ano, bago naman yung printhead, then bigla nagkabara, parang may naligas na ink. Yan. Right, ubos na yung tissue natin. Okay. So, sunod na gagawin natin, guys. Dito naman tayo. Dito tayo sa hose. Higupin natin yan. Kita pa ba yung hose? So, sa block ito. Napasok ko itong syringe dito. Masyado maliit. So ito pa din gagamitin natin. So, hihigupin natin yung ano hanggang sa mag-drain siya. Ayan. Makapakinggan nyo yan. Yung tunog na yan. So, i-drain natin yan. Right. So, masyadong madumi. Right, so it's Monday morning today. Ito, trabaho muna bago pumasok sa trabaho. Monday morning today. Magsi 6 AM na, guys. So, inumpisan ko to 5:30. Ayan nga. Monday na Monday, madumi yung kamay natin. Alright.
Next natin gagawin ay ganito. Yan guys, so kuha lang tayo ng malinis na tubig. At ilagay natin dito. So ito, nilagyan ko lang siya ng tubig para malagay ko dito. Yan. So yung isang buong pupuno natin yan dyan. Yan. Alright. Oops, sobrado na. So ganito lang yung gagawin nyo guys. Masyadong madumi lang talaga. Yun. So parang ink na yan. Okay, ayan. Then, alugin mo. Ayan, bawasan muna natin. Bawasan natin. Alright. Uubusin natin yung tubig na yan para malinisan. Matanggal yung bara kung mayroon man. Yan, this portion was brought to you by Boy Bawang, mixed nuts, garlic flavor. Ayan, kapag inaantok ako guys, habang nagre-repair, ito yung pinagkukuti-kuti. So yan yung kinakain-kain natin. So paunti-unti lang para at least hindi masira yung ating yung ating ano tawag natin dyan? Kasi yun yan. Hindi naman yung liver eh. So, nakalimutan ko, makakalimutan talaga ako. Ayan, bawas ulit. Yung nagsasala ng ating, yung mga dumi ng ating katawan. Ano ngayon? Bahala na. Ayan, so pangalawang beses, ganito yung gagawin natin. Kalugin mo siya. Ayan. Kalugin lang ha, kalugin. Then, ayun. Para makasiguro kang yung mga namuo na ink matanggal. Ganun yung gagawin natin guys. Ayan. Ubusin yan. Ubusin. Alright. Or pwede nyo naman yung baklasin guys. Then linisan nyo sa backyard gamit yung tubig. Pero para sa akin ito yung pinakang the best way para mawala yung kanyang mga namuong ink dahil sa katagalan na ng printer. Ayan. Linisin natin yan. Alright. Ubusin natin ang laman yan. Ano natin, ganyan. Yan. Ang susunod dyan guys, ito naman. So,
ito, yung kanyang ink damper. So, dapat yung syringe nyo, so, ito, yung 10 ml na syringe. So, yung pinaka-nozzle niya, tinanggal ko yung pinaka-takip na yung pinalabas ko yung pinaka-nozzle. Para ang purpose niya, ganito. Pampush yan dito. Then, hihigupin mo to. Push and higup yung laman yan. Yun. Kita ba? Ayan. Push and higup. Okay. So, linisin ko muna to. So, ayan guys, nilinisan natin yung kanyang damper. So, ito, halos may mga nakikita ko na muo na ano dito, nilinisan lang. As in, hihigupin mo lang din, ipa-flush mo lang ng tubig. Then, yan na. Okay na yan. Okay? Then, sunod, lalagay mo siya ng ink, yung bagong ink. So, wala tayong ano. So, ito yung meron tayo. Nilagay lang natin siya sa yellow. Yung black ink niya. Ayan. Pero dapat, yung pang Epson talagang ink. Hindi muna yung universal. Ano? Yung gamitin ninyo. Okay, next. Higupin natin. Ayun, ang bilis na oh. Diba ang bilis ng ano ng ink niya oh. Ayun. Alright. So, higupin natin yan kasi halos may kasama pa yan na tubig. Ano? So, ubusin natin yan. Madumi lang talaga to guys. Kaya kailangan tiyagaan nyo na lang. So yun nga. Pag may tiyaga, may nilaga. Ayun. Ubus na. Puno na guys. Iniipon ko pa yung ink. Yung waste ink kasi pagbibili ko pa yan. Hindi, joke lang. Ayan. So, mabuti na yun naka-intact pa din. Yan, lahat ng waste ink natin. Right. Ayun. Susunod natin guys. So, wala tayong 664. So, pwede naman natin gamitin yung 003.
Kasi pareho lang naman yung pang Epson. Halos yung printhead kasi pare-pareho lang naman yan pag Epson. So, nagkakaiba lang sila sa number. Number, ibig sabihin, number nung mismong pinaglalagyan ng ink. So yun doon. So, salin ko lang to guys. So, ayan na, isalin na natin. So, ganun lang yung pagsalin. Papataubin mo lang siya. Nako. Ang hirap kapag masyado talagang madumi ito guys. Alright. Then, lagyan na natin to. Alright. So, kapag mga ganitong printer talaga, medyo madumi. Lalo na kung maglalagay ka. Kung mga ganitong old type na printer pa. So, maganda kasing gamitin talaga yung mga 3110, 3210 na may scanner. Then, yung sa ink lang talaga, sa paglagay ng ink, yun yung kagandahan doon. So, hindi siya madumi masyado. Ito, madumi ito. Right, ayan. Sunod natin na gagawin. Ito naman tayo guys. Ito naman. Balik natin to. Then, yun. Push natin. Hihigupin natin. Push, then higup. Yan. Push and higup. Yun. Push and higup. Ayun. Masyadong lang kasi yung syringe ko. Masyado siyang tawag natin dyan. So ito, since okay na siya, lagay natin siya dito. Sayang naman. Yun. Okay? So, ganun lang yung proseso. Kapag sa tingin ninyo, wala namang problema yung printed kasi bago, then bigla nagkaroon ng bara. So, ibig sabihin nun, sa ink, yung problema nun. So, yun na yung isang process na ginagawa ko. So, minsan nga yung so dapat may isa pa din pamamaraan. Yung hindi naman siya, magpapakulo kayo ng tubig, then hindi naman masyadong kainitan, hindi yung lalagyan nyo siya na medyo, yung kapag inano mo yung tubig, yung kayang-kaya ng katawan ninyo yung init, o medyo mainit-init pa, pero basta hindi yung bagong kulo, then lalagay nyo dito, para then isi-shake nyo, then hihigupin nyo, ganun din process ang gagawin ninyo, para matanggal talaga yung pinakambara, or yung mga, or nanigas na ink. So, ganun yung ginagawa ko. So, next time, gagawa ako ng video ng ganun. No, so, gawa tayo ng ganun. Sige. Ito, lagay na natin dito. Susunod natin gagawin guys, ganito. Tanggalin natin to. Yan. Then, higupin natin. So, para yung bara sa printhead, so, matanggal.
Ayan. Ayan. So, ito galing na ito mismo sa printhead, yung bagong ink natin. So, kakaunti lang naman nung, yung laman na ano yan, na ink. Mula sa printhead, ano. So, since ito yung unang, galing sa printhead, may galing pa din sa printhead, lagyan natin siya sa waste ink. Then, ulitin mo mga 2 or 3 beses. So, dapat mayroong lumabas na ink dyan. Kung wala siyang mahigop o walang lumalabas na ink, ibig sabihin nun, ang problema naman nun, yung per unit natin. Yan, so, next time, pag-usapan natin yun. Yan, so ito okay na to. Clean na to. Sayang, balik natin dito. Yun. Next natin. So dito, may lock siya dito. Tanggalin mo na yung lock. Yan. Then, isud mo yung head. Tingnan nyo. So, madaming ink. Hihigupin natin yan. So, higupin natin yan. Ganun pa din. Lagay yung syringe, then higop. Alright. Yun. Yan. So, okay na to. Alisin na natin to dito. Baka ano pa. Sunod, lagay natin yan. Balik natin yan dyan. Then ito, balik na natin to. Yung hose. Papunta sa waste ink. Balik na natin yan. Yan. So, binalik lang natin yung hose papunta sa waste ink. So, this time, ito, lagay na natin to, temporary lang. Kita pa ba? So, nilalagay ko lang yung kanyang flex cable. So, iba kasi yung mga printer na to eh. Dami pang mga anek-anek. Sige. So, ganyan muna natin siya temporarily. Then, power on. Alright, so take note, this is applicable to all Epson printer. So, ganun lang yung gagawin ninyo. Ayan. So, ito yung previous. Tingnan natin yung difference.
So meron siya mga something like mga broken lines. Hintayin lang natin. Mas stable yung yung ilaw niya. Still blinking yung kanyang indicator lead. Hintayin lang natin. Alright, so stable na. So proceed tayo. Punta tayo sa setup, maintenance, then head. Print head nozzle check. So okay natin. Then print. So dito magkakaalaman. Ayun, may black pa din siya. Yung black niya, ayun. Meron pa din. So, mag-head clean tayo. Head clean tayo, guys. Head clean. Then, start. Hintayin lang natin. Yan guys, so print na tayo. Mag-nozzle check na tayo. Okay. Tingnan natin. So, pinost ko lang siya. Or at least, hindi masyadong matagal yung ating process. Alright. So ito, ganun pa din yung output niya. Nagka-problema talaga yung black guys. Oh. So dahil yan doon, kahit nag-plug na tayo, so mag-ano na lang tayo nito sa cleaning solution. Babad natin sa cleaning solution or i-flush natin sa cleaning solution yung kanyang printhead. So yun naman yung tatalakayin ko sa susunod. So, kaya, abangan nyo yun guys, yung part 2 nito. So, yun yung gagawin natin sa susunod. So, abangan nyo muna yung part 2. Kung paano ba siya ibabad, paano ba magbabad ng printhead sa cleaning solution, at paano ba mag-flush ng printhead gamit yung cleaning solution. Right guys, so, yan. Hanggang dyan muna. Papunta na tayo ng school. Ito na. Yan, thank you so much. So, sana may natutunan tayo. So, at least nakapagbigay ako sa inyo ng simple tips and tricks kung paano ba i-unclog yung ating yung bara. Yung dumi ng ating purge unit at ng ating ink tank. At yan. So, pag-usapan natin yan sa susunod.
For the meantime, hanggang dyan muna kasi may pasok na. Yan, and good morning. Peace out guys. Peace out.